We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Lalaking sakay nin bisikleta nabudala nin motorsiklo lugadan. Panahabunin motorsiklo sa Naga City asin Pili, Camarines Sur sa pool sa CCTV. Asin na rescue Brahmini Kite Eagle ipinasakamot kan Menro Pili. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marahay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolavieres. Nagbibisikleta sa Magaraw, Camarines Sur, lugadan makalis mabudalan kan sarong nakamotor kasubagong maagahon. Mantang 72 anyos na babae sa Naga City, gadan kan mabudalan asin makairarom sa truck. Tutukan sa report ni Chris Novelo. Papuli na kuta na sa Barangay Bel, Magaraw, Camarines Sur ang 54 anyos na lalaking ini mantang nakabisikleta sa kalabaan kan tinampo sa Barangay Santo Tomas, Magaraw kasubagong maagahon. Aban-aban pa bigla na sa naining napudalan ka nakasunod sa iyang kaskas na motorsiklo. Sa kusog kan impact, parehong nakaapon ang nagbibisikleta asin ang 19 anyos na rider. Tulos man na dinara sa ospital ang nakabisikleta mantang dain na nagpadara sa ospital ang rider. Nagluluwas sa pag-iimbestiga kan kapulisan na parehong nakainom ang nakabisikleta asin rider kan motorsiklo. Nakainom sinda, medyo baga pag nakainom ang sarong tao, mayo sa wisyo. Baka po dahil niya manahiling, medyo baka madikduman-duman sa lugar baga giraray katong Barangay Santo Tomas. Inahalat pa kan autoridad kung magkakaareglo ang imbuelto mga persona sa insidente. Tinikitan man ang rider kan motor sa pagmamaneho ni nakainom asin nadiskubre pang pasoan sa iyang ORCR. Sa Naga City, gadan ang sarong 72 anyos na babae kan mabodalan asin puminairarom pa sa truck sa Barangay Bagong Bayan, Kasuudma. Napagarama na mabalyukutan ang biktima kan mangyari ang insidente. Posibleng day subot na rin sa kan driver kan truck ang nagbabalyong biktima. Nasa kustodiya ng ngunyan kan mga otoridad ang driver kan truck para sa maninigong disposisyon. Kay Baran si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nakaparadang motorsiklo sa may simbahan sa Naga City na lalay kanday pa nabibistong lalaki. Sa Banwaan man kan Pili, Camarines Sur, igwamanin motor na nahabon. Ang parehong insidente sa pool sa CCTV. Ang detalye tinutukan ni Jessica Calino. Sa laog mismo kan bisinidad kan simbahan sa syudad kan Naga, sarong kasaklan an nakumitir. Ang lalaki kayang mahihiling sa CCTV. Piglalay ang motorsiklo na pagsasadiri kan 26 anyos na siklen na nag-aatender nin misa kan mangyari ang insidente. Pagkatapos po ng misa mga 12:30, ipaluwas na po. Pag dumang ko po sa parking area, pag hiling ko duman, may iba nang nakapark na motor sa pinarkingan ko. Nag-ikot po ako sa simbahan. Di yun po, today ko nahiling, kinabahan ako na nakaranap. Kabali sa nalalay kan sospek an sa iyang mga ID asin an bagong withdraw na 15,000 pesos na nasa U-box kan motor. Pambakal kuta na daay ni Glenn, ninduwang aatamano na kambing. An insidente, padagos pang pigi-imbestigaran kan Naga City Police Office. Pinako ako gabos na CCTV footage and then pinabacktrack ko siya and then nasusundan ta kung pasensya pa duman. Base duman sa nahiling ta sa CCTV, solo lang siya. And medyo nakakapagtaka nga kasi automatic pag sakay niya duman sa motorcycle, automatic nagdalagan ang motor. Ang lalaki man na ini na nagbabalyong tinampo, iyo ang sospek sa panahabon kan nakaparadang motorsiklo sa may barangay Anayan, Pili. Pirang minuto ining nagmatsag kataid kan motor. Hasta sa dagos nang nalalay ang bihikulo.
Kang sarong aldaw po, may nabaritaan po kami dyan po sa Concepcion, Pequeña, na nahabunan man po ng motorsiklo. Paghiling mi po duman sa CCTV, parehas po siya katuyong nagkuakang motor mi. Parehas po ang sulot niya, tapos parehas po ang lakawon niya. Kaya paghihinala mi po, sarong tao sana po ito. Nagpapadagos man ang investigasyon kan Pili MPS, asin pigkokonsiderar ang gabus na anggulo sa insidente. Hagad man ang tabang kan publiko sa pagtaong impormasyon kung may nakahiling kan mga imbueltong motor sa saindang lugar. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Presyo kan LPG ngunya na bulan nin Hulyo may paglangkaw nin 55 centavos per kilogram. Maluyang bentahan kaini nanotaran man. Mantang ikatulong sunod na semanang umento sa mga produktong petrolyo, epektibo na ngunya na aldaw. Ang detalye tinutukan ni Chris Novello. Sinabat ning umento ang mga consumer na nagagamit ng liquefied petroleum gas o LPG ngunya na Hulyo. 55 centavos per kilogram kaya ang dagdag sa LPG ngunya na bulan. Katampad inining labi 6 pesos na umento sa 11 kilograms na tangke ng LPG. Wrong timing man subot para sa pira nagtitindaan pagmahal kan LPG. Nanotara na nga na isubot ang maluyang bentahan kaini, may pagmahal pa. Medyo maluyo. Unlike kapag may klase talagang dire-diretso ang delivery. Sangon niya nagpapakol na sa 243 pesos ang presyo kan 2.7 kilogram na LPG. 494 pesos naman sa 5 kilogram asin, 959 pesos naman sa 11 kilograms. Ang pagmahal sa presyo kan LPG ngunya na bulan, ninhuli subot sa international contract price kaini sa world market. 65 centavos per liter ang aumento sa diesel, 35 centavos per liter sa kerosene mantang 95 centavos per liter naman sa gasolina. Mahal talaga, mana kita maginibo dyan. Kaya po ang gasolina. Sa diesel, mahal. Tapos sa sahod naman natin, dito mataas. Ininaan ni katulong sunod na semana na aumento sa mga produktong petrolyo na kausa subuot kan tensyon kan Ukraine sin Russia, magi ng paglangkaw sa demand kaini sa bilog na kinaaban. Kaibanan si Jovel Opiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mas pinahigot ngunyan kan Municipal Agriculture Office kan Virac Catanduanes ang sa indang checkpoint kontra ASF. Kabala sa pigtututukan kan mga otoridad ang pag-check sa mga ilalaog na karne o buhay na urig sa banwaan urog na ang gikan sa San Andres, Karamuran, asin Pandan. Pigahagadan nin Animal Welfare Certificate gikan sa Mao kan banwaan asin Barangay Certificate tanganing maaraman kung sain talaga gikan ang karne o mga buhay na urig. Ang lakdang na ini ang pigigibo tanganing malikayan na may makalaog na helang sa Virac urog na taenot ng nagkaigwanin positibong kaso nin ASF sa banwaan kan Pandan. Sa mga nag-aalaga, huwag naman kayong makinig sa mga fake news kasi nagpapanik yung iba eh. Maniwala na lang kayo dito sa amin. We have initial blood samples, 40 samples, 4 naman negative. Sir, rin ang mas maray para sa imo, maalpog o malaboy? Maalpog. Pag malaboy, masakit laban ng sapatos. Yung maalpog madaling linigon. Nakakay kang alpog. Kumakalat yung alikabok. Alaboy, dyan steady lang ho. Mas okay naman yung alikabok kasi yung alikabok, pwede nating idas yung putik, masyado maraming proseso. Para saan makakaraot sa health. Kaya para sa kuya, dapat perming malinig kita. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Takaw aksidente na daga na harusakop na ang sarong linya sa National Highway sa Bula, Camarines Sur, agrangay ngunyan kan mga residente asin mga motorista. Daga nagikan sa mga dump truck kausa subuot kan maalpog na tinampo. Ani ba pang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris?
Kate handal ang namamatean kan mga residente asin man mga motoristang nagaagi sa porsyon na ini kang National Highway digdi sa Banwaan ning Bula, Camarines Sur. Hulihan sa daga na haros sa kupunaan sa rong linya ning tinampo nagikan subot sa mga dump truck harani sa Quarry-site digdi. Maalpog kun mainit, malaboy tuyong mauran. Ini ang sitwasyon sa porsyon na ini kan tinampo sa National Highway na sakop kan Barangay Lanipga asin pabrika sa Bula, Camarines Sur. Haros sarong linya naman kan 4 lane sa tinampo ang sakop kan daga nagikan subot sa dump truck sa quarry site sa lugar na inaagrangay kan mga residente asin mga motorista. Nakakaabot na subot sa mga kaharungan ang alpog na dara kaini. Takaw aksidente man ini hulita minabalyo ng linya ang mga motorista para likayan ang nasabing tinampo na may mga daga. Ay, delikado po talaga yan, lalo na sa mga motorista dito. Medyo mabibilis po yung mga sasakyan dito kasi medyo malapad din yung kalsada natin. Ni Pizarro, pag nagkaroon kayo ng hangin, maano yan, makaka-ano yung saro. May mga nakalaag naman na signage asin barikada sa porsyon kan tinampo alagad da ipasubot ini supisyente. Madikluman kaya sa lugar tuyong banggi asin posibleng da itulos marisakan mga motorista ang mahalnas na porsyon kan tinampo sa lugar. Nakaabot na sa Barangay Council kan fabrika ang sitwasyon asin makikipagtabangan na subuot sa kataig kaini na Barangay Lanipga para masolusyonan ang problema. Magtabang na lang kami kung ano ang mga needs na kaipuan para mas matawan masolusyonan na diay na mag-abot sa puntong kung ako pa mga aksidente. Kay tahagadon man kan duwang barangay lalo na sa Department of Public Works and Highways o DPWH 5th District Engineering Office magin sa mismong operator kan quarry site na dagdagan ang mga nahilintakit sa ligutan ng mga barriers asin man mga signages nganing igwaman ni na maabiso sa mga motorista. Ang naman subot ang barangay na mag-deploy ning tanod sa lugar na mamando sa trapiko nganing may giyaman ang mga motorista. Pinag-iingat man kan mga otoridad ang mga nag-aaging motorista sa lugar para makalikay sa anuman na insidente. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Makalihis ang pirang aldaw na problema sa supply nin tubig. Dagos nang naibalik sa normal ang bulos kan tubig sa pirang lugar sa Camarines Norte. Kabala sa enot na mga naapektaran kaini ang pirang lugar sa Daet, Mercedes, Talisay, Vinsons asin San Vicente. Enot ng sinabi kan Prime Water asin Camarines Norte Water District na resulta ini kan biglang pagbaba kan level kan tubig sa San Vicente Storage Tank sa Barangay Asdum. Huli kay ini tulos man na nagkondusir nin leak repair ang water district sa cement-coated pipe sa Barangay San Antonio, Labo para masolusyonan ang problema. Labi 3,000 na mga driver as in operator sa Bicol Region makakaresibin in fuel subsidy hali sa LTFRB. Mga benepisyaryo kan programa paano daw tigpipili? Aramon tayan sa report ni Jessica Calino. 615 pesos ang pigagastos para sa krudo kan 38 anyos na si Angel sa urual daw niyang pagpasada sa rutang Pacol Sentro asin pabalik. 700 pesos man ang sa iyang boundary. Kaya sa sarong aldaw, swerte na ang 500 pesos na maipupuli niya sa iyang pamilya. Kan nakaaging taon, nagporbarkuta na siya na mag-apply para sa fuel subsidy program kan LTFRB. Alagad ay man sinwerteng makabali. Kung ikaw naman offer ang matry na naman ako ulit para makakuha man lang. Dikit na tabang to sa pamilya ko na. Lalo na ngunyan, malanam lang krudo, 60-15 naman ang per liter. Sa record kan LTFRB Bicol, posibleng nasa operator na ni Angel ang fuel subsidy card. Taigwa na sindanin record sa release kainikan September 2023. Taong 2018 pa kan magsikad ang pantawid pasada program kan LTFRB na nagtataon in fuel subsidy sa mga driver asin operator kan mga pampublikong transportasyon. Pangayuda ini sa pagtaas kan presyo kan petrolyo, dara kan train law. Hunya na 2024, 3,049 drivers asin operators sa Bicol Region ang makakaresibin in fuel subsidy.
So, ang mga beneficiaries po kasi natin, ma'am, ay mula po sa listahan ng mga may mga valid franchise sa aming opisina na nakapag-confirm sa aming tanggapan at narehistro po sa LTO. Ang mga nasa listahan din po ay nakatanggap na noon at binibigyan ng panibagong card. Nasa 6,500 hasta 10,000 pesos fuel subsidy ang laog kan pantawid pasada program cards na itatao sa mga kwalipikadong driver o operator depende sa klase kan bihikulo. Imbes na mag-i-swipe po si fuel card sa gasolinahan, wini-withdraw po nila yung subsidy. Kaya maaari pong ma-block yung kanilang card. Bawal po kasi yun lang i-withdraw. Bukas ang opisina kan LTFRB Bicol sa Rawis, Legazpi City, Lunes hasta Biyernes para sa mga makuanin fuel card. Posible man na mag-schedule ang opisina nin pag-validate asin pag-claim kaini sa mga islang probinsya kan rehiyon. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Tulong harong ang natumtum sa nagbungkaras na kasulo sa sarong residential area sa Barangay Santa Rosa Norte, Jose Panganiban, Camarines Norte. Haros inabot nin sarong oras ang test na ideklarang fire out ang lugar. Sa ngunyan, pigaaram pa kan mga otoridad ang pigikanan kan kalayo. Nangapudan man ang BFP sa publiko na pirming mag-ingat tanganing malikayan ang mga siring na insidente nin kasulo. Nagpaluwas na nin mandamiento de aresto ang RTC Branch 17 kan Tabaco City kontra sa duwa sa mga sospek na nasa likod kan panggagadan sa kapitan kan Barangay San Jose, Malilipot, Albay kan taong 2022. Sa investigasyon kan kapulisan, saro sa mga sospek ang patrolman na naka-assign sa HPG Calabarzon asin nagsisirbing middleman mantang ang kaibanan kaini ang gunman. Napag-araman na haloy nang magkaibanan ng duwang sospek sa mga insidente nin carnapping asin robbery sa manlain-lain na lugar. Alagad sigun sa PNP, di ipamalinaw kung ano talaga ang motibo sa panggagadan sa nasambitan ng kapitan, alagad da ipigigilid kan mga otoridad ang anggulong politika asin personal na rason. Marso 6, 2022 kan mangyari ang krimen kung sa inmantang nagahawan sa saindang communal garden ang opisyal kan bigla na sanang magdulok ang gunman asin pinaputukan ini sa payo. Dinara pa ini sa ospital, alagad makalihis ang pirang aldaw, binawian man giraray nin buhay. Bako sindang tagadigdi. Paano sindi makakaabot tigdi kung wala ki may nakakaaram? Based duman sa oras kong hihilingon, nainot pa siya ng pirang minuto duman sa ospital. So, then kang ibinalyo naman po siya sa BRTTH, the same din na tawo ni day pa nga ni ini nagsasangli, nahiling din ulit siya duman sa BRTTH. So, with that information, ang NBI, nahilingon ta kung si sa ini kasi natatayaon duman sa duwang places na ito. Sarong Brahmi ni Kite o Redback Sea Eagle ang na-rescue kan Menro Pili Kasuudma. Nadiskubre ini kan sarong residente sa Barangay San Isidro Pili, Camarines Sur na nakatugdon sa sarong harong sa lugar. Nanluluya subuot ini kan ma-rescue asin ngunyan nasa pangangataman na kan opisina. Nakatala ang i-turnover sa Senro Iriga ang gamgam para mapag-adalan asin maibalik sa wild. Klasipikado ng list concern ang Brahmi ni Kite susug sa IUCN Red List asin nanotaran na ang pagbaba kan numero kan sa indang populasyon. Sir, maalikabok o malapok? Malapok. Ano? Bakit? Nag-uran. Maalikabok. Bakit? Dito, ganito kasi trabaho dito kasi pag kasi mainit dito, maalikabok. Mahal po, sir. Ano? Panag-uurang nga, sir. Bako siyang gayong magayon magparahiro. Mahal po Malaboy? Mahal po. Ano? Siyempre, para tayo basa. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Makalihis ang haros 4 na aldaw na paghahanap sa sarong 38 anyos na negosyante sa Naga City. Bangkay na ini kan madukayan kan nagpapatrolyang forest ranger sa Bicol Natural Park, Barangay Tuwaka, Basud, Camarines Norte. Tulos man na nakipagkoordinar ang mga otoridad sa ibang estasyon kan pulisya, tanganing marikas na masusog ang pagkakabistuhan kan bangkay na nasa state of decomposition na. Kan maaraman ang report, tulos man na nagpasiring ang pamilya sa Basud kung saan sa paagi kan sulot kaining bracelet. Tulos na nabisto kan tugang na iyo ito ang pigahanap nindang paryente. Sigun sa tugang kaini, huri nindang nakaulay sa chat ang biktima kan Hunyo 27 kung saan sinabi kaining makikipaghilingan siya sa sarong buyer nin laptop sa Sipokot. Alagad pagkatapos ka ito, di nagiraray ini na contact. Sa ngunya, nagpapadagos pa ang hararumang investigasyon kan pulisya, tanganing maaraman ang motibo sa krimen. Nangapudan man ang pamilya kaini sa mga posibleng witness na makipagtabangan sa mga otoridad, tanganing maresolberan ang nasambitan ng krimen. Hindi na natin masabi po na kung may mga tama siya kasi nasa state of decomposition siya. So talagang yung laman na medyo nabubulok na mga ano na siya, mauud na, kaya hindi natin masabi kung may tama. Mananawagan na lang po ako kung sino man po ang may nakakakilala sa kapatid ko na nakita kung saan, or baka may nakuha po kayong wallet niya na naka-identify po sa kanya, paki-ano na lang po sa amin kasi importante din po sa amin yun. Pigmimirar na high-value individual sa pagpapabakal nin iligal na droga. Arestado kan mga otoridad sa Iriga City. Mantang badil, bala asin droga nakuaman sa sarong 29 anyos na lalaki sa Paracale, Camarines Norte. Tutukan sa report ni Chris Novello. Arestado ang sarong 56 anyos na lalaki sa ikinisang bypass operation sa Iriga City. Nako sa suspect ang maabot sa 12 gramo nin pigtutubo ng shabu na nakakantidad labi 81,000 pesos. Ang suspect pigkukonsiderar como high value target kan mga otoridad. Pag high value individual po sir, ibig sabihin po is yung malakihan po yung transaction po na kinasasangkutan po ng taong ito. Sa Paracale, Camarines Norte, sarong badil, mga bala asin illegal na droga man ang nakumpiskar kan mga otoridad. Sa sarong 29 anyos na lalaki sa barangay Bagong Bayan, apuera kan kasong pagbaylar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act na ang pangpaini sa pagbaylar sa Comprehensive Firearms and Ammunition. Sa Vinsons, Camarines Norte, arestado man ang sarong 50 anyos na lalaki sa anti-illegal drug operation kan mga otoridad sa barangay Kalangkawan Sur. Na-recover suspect ang daipa madeterminaran, nagabat asin kantidad kan pigtutubo ng shabu. Sangon niya nasa kustodiya na kan kapulisan ng tulong na arestong suspect sa magkakasuhay na operasyon kontra illegal na droga sa rehiyon. Kay Panan si Jevel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Clearing asin pagdesignar nin loading and unloading areas sa tinampo harani sa mga eskwelahan sa Barangay Peña Francia, Naga City, saro sa mga piglalapigutan ngunyan kan Naga City Police Office, mantang paparanina ang pagbalik eskwela. Ini asin iba pang detalya tinutukan ni Jessica Calino. Makalihis ang 1-month uninterrupted vacation, balik na sa eskwelahan ang DepEd teachers. First order of business kan mga paratukdo sa Julian B. Militon Elementary School, a national learning camp from July 1 to 19. This year, 282 na mga incoming grade 1 to 3 pupils ang mapartisipar digdi. Naging improve din ang comprehension ninda kasi kami tinututukan mi talaga yung mga aki na medyo mahina pa sa pagbasa. Sa July 3, mapuo naman ang enrollment para sa school year 2024 to 2025. Andam na para digdi ang eskwelahan. Alagad ang mga classroom na maakomodar nin mga estudyante sa ralaugan, garuma kulang. 32 na mga classroom digdi, day na magagamit, taraot na asin pirming pigbabaha. Kaya maimplementar man giraray nin tulong shifting sa klase, nganing magkasya ang mga estudyante sa 28 classrooms digdi, asin 7 makeshift na ipoprovide kan LGU. Sa kinder, igwa dyan po ning 2 classrooms na pig-utilize na. Then, parang sabi ni principal, last vacation po, kaining June, turnover na itong newly built na classrooms po duman sa likod. 4 po ito. So, parang mababawasan na itong mga kakulangan sa
classrooms digdi sa eskwela. Mientras tanto, nag-inspeksyon naman ang Naga City Police Office, kaibanan ang mga opisyal kan barangay sa porsyon na inikan barangay Peña Francia na pigko-konsiderar man na critical area pag nagbalik eskwela na. Igwa man subuot nin ide-deploy na PNP asin PSO personnel asin may diversion kan deployment kan tourist police unit tuyong 6 to 8 a.m., 11 a.m. to 1 p.m. asin 4 p.m. to 6 p.m. pagbalik eskwela. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Maduwang semana makalis mabakante ang DepEd Secretary position. Pig-anunsyo kan Malacanang ngunyan na aldaw ang appointment ni Senator Juan Edgardo Soni Angara para sa nasambit na posisyon. Basado sa Presidential Communications Office, igwanin mahiwas na legislative history si Angara. Siring man na igwa siya nin mga naipasar na mga reformang pang-edukasyon, pira sa mga bagay na nagkwalipikar sa iya sa posisyon. Si Angara ang maribay ki Vice President Sara Duterte na nagbuta sa pwesto kan Hunyo 19. Antes pa man ang appointment na ini, nagkapirang pangaran ang pigrekomenda kan pirang organisasyon para sa posisyon. Nakabali nga ni Jan si Father Wilmer Joseph Tria kan Archdiocese of Cáceres. Mayo subuot ini nin consent ni Father Tria asin miski siya nakubanan kan maaraman ini. Pagtaong doon kay ini, mayo siya nin interes sa nasambit na posisyon. Mga kapuso, mayo pang nanonotarang raot nin panahon, alagad posible man giraray ang mga pag-uuran. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang padagos na nagdadanay asin makakaapektar sa man iba-ibang parte kan nasyon. Basado sa datos kan Metro Weather, halangkaw ang tsansa nin uran sa Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, asin Catanduanes. May makukusog na uran po na alagad mapabawasan ini sa pag-abot kan banggi. Day paman pigahale ang tsansa nin pag-uuran sa iba pang parte kan nasyon. Sigun sa pag-asa, 2 o 3 bagyo ang posibleng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility ngunyan na bulan. Tuyong Hulyo kung dai mag-recurve o maglihis nin direksyon, posible ining magtama sa Eastern Visayas, Bicol Region o sa Northern asin Central Luzon. Adaptive reuse kan duwang lumang edipisyo sa Naga City. Rekomendasyon kan Naga City LGU makalihis na maaprubaran na ang resolusyon na nagdadeklarar kaini como important cultural property. Uya ang report ni Jessica Calino. Ang magkataid na abandonadong edifisyo na ini asin ruins sa may porsyon kan Peña Francia Avenue sa Barangay San Francisco, Naga City. Panahon pa subuot kan Kastila kan naimok na. Sa pagsusog sa historya, napag-araman man na nakulong sa mga edifisyo na ini ang pirang mga gerila asin Pilipino na naglaban sa mga Hapon kan World War II. Makalihis nga ni anharos sarong taon na committee hearings, consultations asin research nganing mapatotoohan ang cultural and historical significance kan lugar sa syudad. Naaprubahan na ang sanggunian resolution na nagdedeklarar sa Spanish-era stone buildings na ini como important cultural properties kan syudad. Importante po yan na ang satuyang mga natatadang landmarks mamantinerta in their original position. Tangani po may giya po sa paggiramdom ang satuya, lalo ng mga jóvenes, kang satuyang mayaman na istorya. Kaya ang rekomendasyon kan syudad sa may sadiri na ngunyan kan private property, adaptive reuse. Kung may planong i-develop ang lugar, ipreserbar man giraray ang nasambit na stone buildings. Dahil po baga masabi, kung may mga nag-uusyoso o talagang gusto pong magdyan o maghiling po talaga mismo kang nasabing istruktura, ay kung magkaiba ng daytay naasan, dahil man po inahagad, asin na aramta na dapat tayo man mangyari, na magkaiba ng kalamidad, darog po kan lindol. Kung may tao po dyan, paano? Kunday na safe ang nasabi pong istruktura. Mantang may resolution ng aprobado kan sangguniang panlungsod, ang National Historical Commission of the Philippines manda agiraray ang madeterminar kan magiging disposisyon kan mga edifisyong ini. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa sumuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagatabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.